Sa tuwing pinagmamasdan mo ang mga bituin sa kalangitan, naiisip mo ba na meron ding mga nilalang sa isang malayong planeta sa kalawakan ang nakatingin din sa iyong planetang kinaroroonan? At iniisip kung mayroon din bang buhay na naninirahan dito? Sa laki at lawak ng kalawakan, at sa di mabilang na dami ng mga bituin at mga planeta, napakalaki ng tsansa na meron tayong buhay na matatagpuan sa mga liblib na bahagi ng kalawakan. Sa mga hindi nakakaalam, tinatayang nasa 300 million hanggang 40 billion ang planetang katulad ng Earth ang matatagpuan sa ating galaxy na tinatawag na Milky Way. Ang ating solar system ay nasa loob ng Milky Way Galaxy. At ang Milky Way Galaxy ay isa lamang sa mahigit trilyon na bilang ng mga galaxy na meron sa kalawakan. Talaga nga namang napakalaki ng kalawakan at patuloy pa rin itong lumalawak o lumalaki habang tumatagal ang panahon. At dahil sa bilyon-bilyon ang bilang ng mga planetang katulad ng Earth, napakahirap isipin na nag-iisa lamang ang sangkatauhan sa kalawakan. Sa madaling salita, ay posibleng may mga exotic na nilalang ang naninirahan sa iba pang mga planeta. At posible rin na may mga matatalinong nilalang ang naninirahan sa ilan sa mga planetang ito. Ngunit kung malaki ang tsansa na nagkalat ang mga alien civilization sa kalawakan, makakabuti ba para sa sangkatauhan ng hanapin sila? Makakabuti ba na sabihin sa kanila na nabubuhay dito sa daigdig ang sangkatauhan? Ayon sa mga scientists, ang paghahanap ng mga alien civilization sa ibang planeta at ibang star system ay nakakatakot at talagang mapanganib. Sapagkat posibleng ang kanilang pagdating ay ang hudyat ng katapusan ng sangkatauhan. Ito ay dahil kung mayroong mga alien civilization ang nabubuhay sa kalawakan bukod sa sangkatauhan, ay hindi natin alam kung ano ang kanilang magiging intensyon o motibo sa lahi ng sangkatauhan. Dahil posible na makahanap tayo ng advanced alien civilization na hindi pala kaibigan. At posibleng ang ating paghahanap ay mauwi sa digmaan sa pagitan ng mga planeta. Ngunit kahit ilang beses nang nagbigay ng babala ang mga scientists tungkol dito, patuloy pa rin ang mga tao sa pagsasaliksik sa kalawakan. At patuloy pa rin ang mga tao sa pagpapadala ng mga signal sa mga bituin at umaasang merong mga alien civilization na makakarinig at sasagot sa mga mensaheng ito na ipinapadala ng mga tao. Napakaraming organisasyon sa mundo ang gumagawa nito. Isa na rito ay ang SETI Institute, na ang ibig sabihin ay Search for Extraterrestrial Intelligence, na ang tanging trabaho ay ang maghanap ng buhay at matatalinong nilalang sa kalawakan. Napakarami pang organisasyon ng katulad ng SETI. At bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos ng mga gobyerno at mga private sector para sa mga proyektong ito. Ito ang patunay na seryoso ang sangkatauhan na makahanap ng iba pang sibilisasyon sa kalawakan. Kung naghahanap ang sangkatauhan ng alien civilization, ano-anong klase ba ng alien civilization ang dapat nating asahan? Sila ba ay mga exotic na nilalang? Sila ba ay may mukha at may katawan rin na katulad ng sa tao? Ang mga alien civilization ba na ito ay mas advanced sa mga tao? O di kaya na may mas advance ang sangkatauhan sa kanila? Anong panukat ang gagamitin ng sangkatauhan upang makita kung gaano nga ba ka-advance ang teknolohiya ng isang sibilisasyon? Noong 1964, ang Russian scientist na nagngangalang Nikolai Kardashev ay nakaisip ng nakakamanghang paraan kung paano natin masusukat ang technological level ng isang sibilisasyon. Kapag ang isang sibilisasyon ay sobra ng advance, malaki na ang dami ng enerhiya na kinakailangan nilang gamitin upang mapatakbo ang kanilang mga teknolohiya at mapanatiling aktibo ang kanilang sibilisasyon. Kapag ang isang sibilisasyon naman ay hindi pa advance, o di kaya na may patungo pa lang sa pagiging advance, mas maliit naman ang dami ng enerhiya ang kinakailangan nitong gamitin. Nakabuo si Kardashev ng 3 level ng sibilisasyon. Ito ay ang Type 1, ang Type 2, at ang Type 3 civilization. Ngunit nitong mga nakaraang siglo ay dinagdagan pa ng mga scientist ang level na ito. Kaya naman ang level ng mga sibilisasyon ngayon ay nagsisimula na sa Type 0 patungo sa Type 6. Halika't pag-usapan natin ang isa-isa ang mga sibilisasyong ito at tignan na rin natin kung hanggang saang level na ba ng technological advancement ang sibilisasyon ng sangkatauhan. Ang Type 0 civilization ay ang pinaka-primitibo at pinakabaguhang sibilisasyon. Ito ay ang sibilisasyon na nagagawang mangolekta ng enerhiya sa kanilang planeta, ngunit hindi nila ito nagagawa sa buo nitong potensyal. Sagana sa enerhiya ang kanilang planeta, ngunit kakarampot lamang ang kaya nilang kolektahin na enerhiya upang magamit. At sa kalagayan ngayon ng mga tao, ang sangkatauhan ay nasa level na ito. Ayon sa ilang mga scientists, noong 1973, ang sangkatauhan ay nasa Type 0.7. Ngunit sa panahon ngayon, posibleng ang sangkatauhan ay nakaangat na. At kasalukuyang nasa Type 0.75.
At tinatayang nasa 500 taon pa ang kinakailangang hintayin ng sangkatauhan bago maging tuluyang Type 1 ang kanilang sibilisasyon. Ang Type 1 civilization ay may kakayahang kolektahin at gamitin ang 100% ng enerhiya sa sarili nitong planeta. Ito ay ang klase ng sibilisasyon na kayang pakinabangan ng lahat ng energy source at energy type sa planeta nito. Sa madaling salita, ito ang sibilisasyon na hindi lang langis at gasolina ang inaasahan. Sapagkat kaya na nitong gumamit ng iba pang mga energy source gaya ng heat energy, solar energy, wind energy, hydraulic energy, at higit sa lahat ay ang nuclear energy. Sa madaling salita, ay walang nasasayang at walang natatapon sa mga enerhiya. Kapag narating na ng sangkatauhan ng Type 1, makakaya na ng sangkatauhan na kontrolin ang kabuuan ng kanilang planeta. Dito ay magagawa na ng mga tao na kontrolin ang klima at panahon. Makokontrol na rin ng mga tao ang mga lindol at pagsabog ng mga bulkan. Mapipigilan na ng sangkatauhan ng mga tsunami, at magagawa na nitong manipulahin ang ebolusyon ng mga hayop at mga halaman. At kapag nalampasan na ng sangkatauhan ang limitasyon ng kanilang mundo, darating ang panahon na mapipilitan ng sangkatauhan na tumira sa kalawakan, at magtungo sa iba't ibang mga planeta at mga asteroid upang doon magmina ng mga enerhiya. At kapag nangyari na ang mga bagay na ito, ang mga tao ay uusad na sa Type 2 civilization. Ang Type 2 civilization ay kayang gamitin ng malaking porsyento ng enerhiya ng sarili nitong solar system. Hindi lang ang kanilang planeta ang kanilang minimina, sapagkat nangongolekta rin sila ng enerhiya mula sa iba pang celestial bodies, gaya ng mga ibang planeta, mga asteroid, mga kometa, at mga bituin. Sila ang uri ng sibilisasyon na may kakayahang kontrolin ang lahat ng enerhiyang nagmumula sa araw. Mahirap isipin na mayroong sibilisasyon na makakagawa ng mga bagay na ito. Sapagkat base sa level ng teknolohiya ng mga tao ngayon, ay imposible pa na makontrol ang lahat ng enerhiyang binubuga ng araw. Bukod pa rito, ang araw at iba pang mga bituin ay mga higanteng celestial bodies. At sa sobrang laki ng araw, ay magkakasya sa loob nito ang 1.3 milyon na planetang Earth. Ngunit kahit napakalaki ng araw, ay magagawa pa rin ng sangkatauhan na kontrolin ang enerhiya ng araw sa pamamagitan ng teknolohiya na kung tawagin ay Dyson Sphere. Ang Dyson Sphere ay isang theoretical mega-structure na kayang balutin ang araw. Na tila isang higanteng shell na kung saan ikukulong nito ang araw upang makuha ang lahat ng enerhiyang ibinubuga nito. Ang konseptong ito ay nagmula sa isang American theoretical physicist at mathematician na nagngangalang Freeman Dyson. Nakakamangha ang teorya niyang ito, sapagkat kung iisipin, ang sangkatauhan ay makakagawa ng isang higanteng hollow sphere. At nasa sentro ng sphere na ito ang araw. At sa mega-structure na ito ay maaaring tumira ang sangkatauhan habang kinukuha nito ang enerhiyang nagmumula sa araw. Ngunit kung susubukan man ng sangkatauhan na gumawa ng isang Dyson Sphere ay siguradong maraming mga pagsubok ang kanilang haharapin. Sapagkat bukod sa mababa pa ang kaalaman ng sangkatauhan sa siyensya at teknolohiya upang malikha ang bagay na ito, hindi sapat ang lahat ng bagay sa solar system upang makabuo ng isang estruktura na kayang balutin ang araw. Sa madaling salita, ay walang pagkukunan ng mga tao ng mga materyales upang mabuo ang bagay na ito. Ngunit sa mga hindi nakakaalam, maraming mga scientist ang naniniwala na mayroong Dyson Sphere ang nag-e-exist sa ibang lugar sa kalawakan. Sapagkat ang bituin na tinatawag na Toby Star ay pinaniniwala ang pinalilibutan ng isang higanteng estruktura. At ang estrukturang nakapalibot rito ay nahahawig sa isang Dyson Sphere. Kung mayroon mang matatalinong nilalang ang nabubuhay sa isa sa mga planetang nag-o-orbit malapit sa bituin na ito, at nagawa nilang lumikha ng isang Dyson Sphere, ang ibig sabihin lang nito ay mas advanced sila ng 10 beses kesa sa mga tao. Seryoso ang palagay ng mga eksperto sa ideya ng isang Dyson Sphere. Sa katunayan, sinusubukan ng gamitin ngayon ng mga scientist ang Infrared Space Observatory satellite upang makahanap ng mga Dyson Sphere sa iba pang mga bituin. Subalit mahihirapan ng sangkatauhan na makahanap ng mga Type 2 civilization sa iba pang sulok ng kalawakan, sapagkat pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang mga ganitong ka-advance na sibilisasyon ay itinatago ang kanilang presensya at umiiwas sila sa outside contact. Ito ay dahil kinakailangan talagang magtago ng Type 2 civilization upang umiwas sa mga posibleng banta, sapagkat hindi pa sila ang pinaka-advance na sibilisasyon at mayroon pang tinatawag na Type 3 civilization. Ang Type 3 civilization ay ang klase ng sibilisasyon na kayang kontrolin at sakupin ng isang galaxy. Kaya ng mga ito na sakupin ang napakaraming solar system at kontrolin ang lahat ng enerhiyang nagmumula sa lahat ng mga bituin sa isang galaxy. Bukod pa rito ay nagagawa rin ng Type 3 civilization na wasakin ang mga planeta sa isang iglap lamang at kaya rin nilang baguhin ang posisyon at orbit ng mga ito.
Nagagawa nilang pagsanibin at pasabugin ang mga bituin. Nagagawa rin nilang kontrolin ang mga black hole na umaaligid sa kanilang paligid. At higit sa lahat, nagagawa nilang mag-travel na halos kasing bilis ng liwanag. Ang Type 3 Civilization ay ang tinatawag na Galactic Civilization. Sa madaling salita, sila ay may kakayahang kontrolin ang buong galaxy. Upang maabot ng sangkatauhan ng Type 3 Civilization, kinakailangan ng sangkatauhan ng malaki at walang hanggang supply ng enerhiya. At kinakailangan ng mga tao na makagawa ng milyon-milyong Dyson Sphere upang makontrol ang enerhiya ng milyon-milyong bituin sa Milky Way Galaxy. Naniniwala ang mga scientist na kung meron mang Type 3 Civilization ang gumagala sa kalawakan, malaki ang tsansa na pinagmamasdan at inoobserbahan na ng mga ito ang sangkatauhan. At hinihintay lamang ng mga ito na malaman ng sangkatauhan na nariyan lamang sila at nakatingin. Marahil iniisip mo ngayon kung magagawa bang abutin ng sangkatauhan ang mga ganitong klaseng level ng sibilisasyon. Naniniwala ang mga scientist na hanggang Type 1 Civilization lamang ang kayang abutin ng sangkatauhan. At maswerte na ang mga tao kung marating man nila ang Type 2 Civilization. Ito ay dahil malaki ang tsansa na mawasak na ng mga tao ang daigdig bago pa man sila makarating sa Type 2. Sapagkat napakaraming banta na posibleng maging mitya ng katapusan ng sangkatauhan. Isa na rito ang palakas na armas ng mga tao. At palala ng palala ang galit ng malalakas na bansa sa isa't isa. Dahil dito ay posibleng mawasak na ng sangkatauhan ang kanilang planeta gamit ang mga nuclear weapon. Bukod pa rito ay posible rin na dumating ang panahon na tamaan ng isang asteroid ang Earth at matulad ang sangkatauhan sa mga dinosaur. At higit sa lahat ay ang katotohanan na ang araw ay mas umiinit at mas lumalaki habang lumilipas ang panahon. At darating ang oras na wawasakin na ng araw ang daigdig. Sa madaling salita, bukod sa maraming banta sa pananatili ng mga tao sa mundo ay limitado rin ang oras ng sangkatauhan. Ito ang mga dahilan kung bakit naniniwala ang mga scientist na malabong marating ng sangkatauhan ng Type 2 level. Ngayong nalaman mo na ang tungkol sa Type 1 hanggang sa Type 3 Civilization, ano-ano naman kaya ang mga kayang gawin ng mga sibilisasyon na mas hihigit pa sa Type 3? Halika't pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa Type 4 hanggang sa Type 6 Civilization na idinagdag ng mga scientist nitong mga nakaraang dekada. Ang Type 4 Civilization ay ang klase ng sibilisasyon na kayang kontrolin ang enerhiya ng isang observable universe. Marahil may katanungan sa isip mo ngayon kung gaano nga ba kalaki ang isang observable universe. Ang tawag sa isang galaxy ay ang koleksyon ng mga planeta at mga bituin. Ang tinatawag naman na universe ay ang koleksyon ng mga galaxy. Ang sumunod naman sa Type 4 ay ang Type 5 Civilization. Ang Type 5 Civilization ay ang klase ng sibilisasyon na kung saan ang mga nilalang ay may kakayahang maglakbay sa iba't ibang dimensyon at multiverse. At pinaniniwalaan rin ng mga eksperto na ang mga nilalang mula sa mga sibilisasyong ito ay may kakayahang maglakbay sa panahon o mag-time travel. Ang pinakamataas naman sa lahat ng mga nabanggit na sibilisasyon ay ang Type 6 Civilization. Ang Type 6 Civilization naman ay ang klase ng sibilisasyon na may kakayahang lumikha ng mga universe at multiverse. At pinaniniwalaan rin na ang mga nilalang sa sibilisasyon na ito ay may kakayahang manipulahin o baguhin ang realidad. Sa madaling salita, may kakayahan ng mga ito na manipulahin ang oras o baguhin ang nakaraan at ang hinaharap. Pinaniniwalaan rin ng mga eksperto na kung meron mang Diyos na lumikha ng ating universe, malaki ang posibilidad na ang mga Diyos na ito na lumikha sa ating universe ay nagmula sa Type 6 Civilization. At kapag may nilalang mula sa Type 3 hanggang sa Type 6 Civilization ang humarap o nagpakita sa sangkatauhan, marahil may isip ng mga tao na ang mga ito ay may mga superpowers o kapangyarihan dahil sa sobra nilang advance. Sa madaling salita, ang mga ito ay magmimistulang mga Diyos sa paningin ng sangkatauhan. Ngunit hindi tayo nakasisigurado kung kapayapaan o pagkakaibigan ba ang nais ng mga ito. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga scientist ang nagbibigay ng babala na mapanganib ang paghahanap ng mga alien civilization sa kalawakan. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay ang makinig sa kalawakan at maghintay. Ngunit kung dumating man ang araw na magpakita na ang mga ito sa sangkatauhan, itatanong ko sa mga ito ang isang mahalagang tanong. Bakit natagalan kayo? Ano ang masasabi mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Naway biyayaan kayo ng supreme ng pag-ibig at katotohanan ng kalawakan.